Good day everyone, it's me again, Ma'am Romela Official. Okay, in today's vlog, sasagutin natin yung tanong ng isa sa mga kaibigan natin dito sa YT. Okay, ang tanong niya is, Ma'am, paano inventory, cash at stocks sa other branch? Mahirap kasi ipagkatiwala ang pera sa iba. Yung sales nyo po, paano na inventory sa tauhan? Yun po ang kanyang tanong. Okay, sasagutin natin yan. But before that, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa iba pa nating mga video. Okay, so paano nga ba namin ini-inventory yung aming sales tsaka stocks? Okay, kasi yun ang tanong niya sa akin. Yung sales tsaka stocks daw namin is paano daw namin ini-inventory. Okay. Sa totoo lang, hindi talaga kami nag-inventory ng aming stocks. Nung una, yes, nag-inventory po kami. Sinubukan namin, no, na mag-inventory. Pero, ang hirap palang mag-inventory pag halos araw-araw may bagong stocks na dumadating. Kaya, umaasa kami sa una-una, tiwala. No? Diyan kami umaasa, una-una sa tiwala. Kumukuha kami ng tao na ina-assign namin dyan, lalo na sa cashier, na talagang mapagkakatiwalaan talaga. So, yun po. Yun talaga ang pinakauna naming bahala na si Batman. No? Basta umaasa kami, kumukuha kami ng tao na pwede naming pagkakatiwalaan sa benta dyan, sa sales dyan. Okay? So, yun po, ang pinakauna na ano namin dito, inaasahan, no? Kasi wala lahat. Walang inventory sa stocks at saka sa cash. Wala. Tapos, pangalawa namin ginagawa, naglalagay kami ng mga CCTV. So, yung CCTV, ilalagay mo dun sa cashier. Cashier talaga pinaka-importante. No? Kasi, andun na yung tiwala eh. Pero iba pa rin, no? Hindi, kasi mahirap ngayon magtiwala, no? Kaya, ayun. Yung ginagawa namin, ganon. Naglalagay kami ng CCTV, no? Una-una doon sa cashier. Okay? At yung iba doon sa mga area na kung saan kailangan mo ding kailangan meron ding mata doon. Yung ganon. Okay, yun pong pangalawa. Pangatlo po is, meron po kaming tawag dito, listahan, no? Yun yung aming ginagawa. Meron kaming listahan sa mga bumibili. Okay, pang-apat po is monitoring, no? Kailangan i-monitor mo din yung mga branch mo. Huwag mo hayaan na halos tauhan mo lang ang nagmamanage doon. Kailangan na andun ka rin para mag-supervise, no? Para malaman mo din kung ano yung ganap sa loob ng tindahan mo. Baka may mga kababalaghan na nangyayari sa mga tauhan mo. So, ganun po. Kailangan po talagang i-monitor yung tindahan mo. Hindi lang basta na ipagkakatiwala mo lang. Kailangan mo ding i-monitor. Puntahan mo talaga at alamin yung mga nagaganap, mga nangyayari. Baka kasi hindi mo alam, nag-aaway na yung mga tauhan mo dyan, or di kaya meron silang mga lihim. So, at ito pa, another tips, no? Kumuha ka ng isang tao na gawin mong spy, no? Kada tindahan, kumuha ka ng isang tao na gawin mong spy para siya yung tenga mo dyan at mata, no? Hindi lang puro CCTV, no? Kasi dyan mo malalaman kung ano yung mga nagaganap. Kasi pag may CCTV, alam mo naman, no? Pag may CCTV, ano sila yung kilos nila. Pero hindi mo alam yung mga iniisip nila. Okay? So, kailangan mong gawin yun. So, yun po. Una-una, tiwala. No? Pag meron kang branch at hindi mo kapamilya yung kukunin mo dyan, kailangan mo talagang magtiwala. So, kung kailangan mo magtiwala, kailangan mong kumuha ng taong pwede mong mapagkakatiwalaan. Pangalawa, maglagay ka ng CCTV. Kasi yung CCTV, isa sa mga mata mo dyan. Okay? So, kailangan mo yan. Hindi lang yan para sa tauhan mo, para din yan sa mga mamimili. Kasi merong mga mamimili na nagbubulsa or mga magnanakaw, ganon.
Okay? Yon. Pangatlo, maglista ka. Ipalista mo yung mga benta ng kada isa. Bawat isa ng tauhan mo. No? Ipalista mo. Apat, i-monitor mo. Okay? Kahit 2 beses ka lang pumunta sa isang linggo sa tindahan na yan, kailangan mo talagang i-monitor. No? Kailangan talagang meron kang presensya bilang may-ari dyan. Kailangan nandun pa rin yung presensya mo. Okay? So, pang-5, yun. Ano lang naman yun. Depende lang sa'yo. Pero ako, kasali siya dun sa 5 na kailangan mo. Yung maglagay ka ng spy dyan sa tindahan mo. Isa sa mga tauhan mo na pwede mong mapagkatiwalaan. Okay? So, ganon. Alam kong marami sa inyo ang hindi agree doon sa sinabi ko, no? Sa mga sinasabi ko na kung paano kami mag-handle ng aming tindahan or aming branch, no? Pero malalaman mo rin naman at makikita mo kung lumalago ba yung tindahan mo. Doon mo malalaman kung talagang walang gumagawa ng kababalaghan sa tindahan mo kapag nakikita mong lumalago ito. Pero pag nakikita mo na order mo pa lang ng lahat ng mga stocks mo, tapos naubos, tapos wala kang benta, alam mo na. Meron akong ikikwento sa inyo. Okay? Mayroon po akong kilala na talagang yung kanyang pinagkakatiwalaan ay pinsan niya. Okay? So, wala siya palagi kasi meron siyang trabaho. Okay? So, ang talagang buo yung tiwala niya sa pinsan niya. Okay? Meron siyang tauhan 2, pero pinsan niya lang talagang nagmamanage. Okay? Pumupunta lang siya doon kapag wala siyang duty. Okay? So, yung tindahan niya hindi naman nalugi. Okay? Hindi nga nalugi. Okay? Pero wala namang income. Okay? Saan mapupunta ang income ng tindahan niya? Hindi ito lumago. Pero hindi rin naman nalugi. Okay. Pero, hindi niya alam na yung palang income niya sana or ano ba tawag doon? Ginansya ng tindahan niya ay doon pala napupunta sa pinagkakatiwalaan niya. Okay. Nagpagawa na ng bahay yung pinagkakatiwalaan niya. Mas malaki pa sa bahay niya. Doon pala yun galing sa tindahan niya. Okay. Hindi nga ito kampante siya. Kasi hindi nga nalugi ang tindahan niya. Kaya proud pa siya. So, hindi niya naisip na dapat yung tindahan niya na yun, siguro nagkaroon na yun another branch. So, hindi talaga madali ang magtiwala. Sigurado akong hindi kayo agree talaga na ipagkakatiwala lang sa tao yung tindahan o yung branch mo. Okay? So, wala kang magagawa. Karamihan talaga, ganun. Tiwala talaga. Kaya kailangan maging wise ka din, no? Huwag ka lang din puro asa. Kaya sabi ko, i-monitor mo din, okay? Pakita mo rin yung presensya mo. Magbigay ka rin ng mga tawag dito. Halimbawa, may mga tauhan ka, magbibigay ka ng mga area nila. Kung halimbawa, ikaw taga-display, siya yung sa mga canned goods, yung isa sa mga biscuit, yung mga ganon, bigyan mo sila ng area para meron silang trabaho kapag wala ka. Kasi karamihan kasi sa mga tauhan, pag wala ka, wala rin silang ginagawa. Gumagawa lang sila or nagbibisi-bisihan sila kapag andyan ka. Maraming ganon. So, kaya kailangan mag-ano ka rin, mag-stricto ka dapat, lalo na pag wala ka palagi. Kailangan stricto ka. Katulad namin, no, ilan yung branch namin, no, talagang puro tauhan lang. Okay, sa awa ng Diyos, lumalago naman. Okay, nagkaroon pa nga ng branch, di ba? So, siguro ano lang, i-monitor mo lang talaga palagi. Pero nung nag-start kami, talagang kami mag-asawa hands-on talaga. Okay? So, kailangan mo kasing malaman lahat ng kaganapan sa isang tindahan, kung ano ba ang mga nangyayari sa isang tindahan, para marunong ka ring mag-manage sa ibang branch mo kahit na wala ka. Ay alam mo ang mga nangyayari dahil napagdaanan mo na or
alam mo na talaga kung paano i-manage yan kahit na wala ka. Saan ba kayo maging aware? Okay, ito tandaan nyo. Sa dami ng naging tauhan namin, no, na dumaan sa amin na tauhan, simula nung nag-start kami, marami talagang mga kalokohan silang ginagawa. Okay? Ito yung mga kailangan maging aware kayo. Tandaan nyo to. Hindi lahat ng mabait, masipag na tauhan mo ay loyal sa'yo. Okay? Hindi mo alam yung kanilang pag-iisip. Karamihan sang nagbait-baitan demonyo pala. So alam nyo ba guys, na sa daming tao na dumaan sa akin, no? Na pinaalis ko, mga ganon, dahil sa mga ganitong ginawa nila. Okay, dapat maging aware kayo dito. Meron akong tauhan na sobrang masipag siya. Masipag, mabait, seryoso, andun na sa kanya, magaling magbenta, ganon. So, ang ginagawa pala niya, binabantayan niya every Sunday. No? Meron siyang inuutusan na tao na every Sunday kasi nagsisimba kami mag-asawa. Nagsimba kami mag-asawa. So, ang ginagawa niya pala, meron siyang kasabwat. No, na mamili doon sa amin. Okay, yun, pinsan niya. Okay, mamili doon sa amin. Hindi ko naman alam na pinsan niya yon. Every Sunday niya pinapunta doon. Okay, sa tindahan. Tapos, siya yung mag-assess. No? Talagang, inaano niya talaga sa oras na wala kami. Nasa simbahan kami. Doon niya talaga tinatapat na, or tinitext siya siguro, or anong ginagawa niya nga. Basta, inatapat niya mag-second mass. No? So, doon, namimili yung pinsan niya doon. Hindi ko alam. Siya yung nag-assist. Yung pinamili ng pinsan niya, pinapalista ko kasi yan pag marami. Pinapalista ko yan. Pinapalagay ko yan. Binibigyan namin yan ng resibo. So, ang pinamili ng pinsan niya, halagang 1,500 pesos. Yung pinamili ng pinsan niya sa store namin. Nung hindi niya alam na meron nang nakapagsabi sa amin na nakapag-tip sa amin na mag-ingat daw kami dyan sa ano namin na yan, sa tawahan namin na yan. Pero hindi ako naniwala kasi nga wala naman sa kilos, no, wala sa kanyang gawa, no. Kaya hindi ako nakinig, no. Yun pala ang ginagawa niya pag wala kami, tinatapat niya na wala kami, tapos ginagawa niya pag namimili yan, halimbawa 1,500 lang yung nasa resibo, pero ang laman ng karton nasa 3 to 4K. Ganon. So grabe. Bago mo malaman na may nangyayari na pala, may nagaganap na, ang dami niya nang nakuha sa'yo. No? So, siguro part talaga yon. Part talaga siguro yon ng business. No? May mga ganyan talaga. So, dahil sa mga ganon, nagiging stricto. Kaya pala nagiging stricto yung karamihan sa mga tindahan, mga store. Bakit naging, sasabihin ng iba, ang stricto ng may-ari dyan? Yung pala, yung mga dahilan din pala, yung mga sanhi kung bakit sila naging stricto ay dahil din pala sa mga nangyayari din. Ang nangyayari na din or ginagawa din naman ng tauhan. Nagiging ano lang sila. Bale, yung mga may-ari nagiging ano na ba? Dahil sa mga nangyayari, no, hindi na nagbibigay ng or nag-advance thinking na. So, ganon, di ba? So, bago mo malaman na ginagawan ka pala ng ganon, ang dami nang nakuha sa'yo. Alam mo ba ang sabi ng kapitbahay nila? Kasi kapitbahay nila mag-aaway sila. Sabi niya, ang bahay daw ng ano namin na yan, ng tindera namin na yan, parang ano na daw, parang tindahan na rin. Kasi ang dami daw, every Sunday daw, may tricycle na dumadating daw doon, may dala daw na mga paninda, ang dami daw. Yun. Yun pala ang kanilang ginagawa. So, muntikan ako doon. Muntikan akong nalugi doon. So, ang dami pa guys, no? Kailangan talagang maging aware, maging wise din kayo. Okay? So, sundin nyo lang yung sinabi ko sa inyo na kumuha kayo ng pwede nyong pagkatiwalaan, maglagay kayo ng CCTV, mag-monitor kayo, maglagay kayo ng spy. Okay? Tsaka maglista. Ganon.
Sa ganon is medyo less worry, no? Maiibsan yung iyong worry sa iyong tindahan. Pero ang pinaka the best talaga sa lahat ay hands-on ka dapat. Okay? So sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At sana sa hindi pa subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking susunod pang mga video.